Isang website mula sa mainland China, kinumpirma na kinumpronta nga ng barko ng Pilipinas ang mga barko ng China sa Sabina Shoal. Gayunpaman ay sinabi rin nito na malapit lamang sa lugar ang warship 055 destroyer ng China na tila ay nagpapahiwatig na baka pagsisihan umano ng Pilipinas ang ginagawa nito. Gayunpaman sa loob ng isang buwang pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa nasabing bahura ay nagpapatunay lamang ito na kahit malapit lamang sa kanila ang warship ng China ay wala itong magawa laban sa paninindigan ng Pilipinas para ipagtanggol ang ating bahura na tila nga ay sinisimulan na naman ng China ang gawing isang isla. At ayon nga sa ulat na ito, bago pa makarating ang BRP Teresa Magbanwa sa nasabing bahura ay mayroon ng 10 barko ng China ang nakakalat sa lugar, kung saan ang 8 sa mga ito ay sinasabing fishing vessel lamang o maritime militia, habang ang 2 sa mga ito ay ang Chinese Coast Guard vessel 3303 at 4202, kung saan ang pinakamalakas na barko umano ng Pilipinas ay hindi maituturing na mas malakas sa 2 Chinese Coast Guard vessel na ito. Bukod pa riyan, noong panahong ito ay nasa di kalayuan lamang umano ang warship 055 destroyer ng China. Gayunpaman sa kabila ng mga pagyayabang na ito ng China, magpasa hanggang ngayon ay nananatili ang barko ng Pilipinas sa nasabing palibot ng bahura. Pero bakit nga ba walang magawa ang China laban sa barkong ito ng Pilipinas? At ang kasagutan ay mababasa rin natin sa ulat na ito mula sa China, kung saan sinabi nito na ang pagpapadala o pagpatol ng Chinese Coast Guard sa aksyon ng Pilipinas ay maaaring makaapekto sa maraming bagay, gaya na lamang ng domestic and foreign political factors, kung saan nga dahil tumitindi na ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ay nanganganib ng patalsikin ng Pilipinas ang Chinese envoy nila. Kaya't napakahalaga talaga ng boses ng mamamayan sa laban na ito, lalo na siguro kung kakampi natin ang ikalawang Pangulo. Subalit magpasa hanggang ngayon nga ay no comment pa rin siya. Ikalawa, maaari din umano itong makaapekto sa regional security considerations and pressure from international public opinion. At iyan naman ay dahil sa transparency na ginagawa ng ating gobyerno laban sa China na nagbibigay ng pressure sa kanila. Kaya't sa mga nagsasabing walang nagagawa ang ating gobyerno laban sa mga Chino, ay malinaw naman na siguro sa balitang ito kung ano ang epekto nito para sa China. Isipin mo na lang, ang 2 Chinese Coast Guard vessel 3303 at 4202 ay parehong mas malalaking vessel kumpara sa BRP Teresa Magbanwa. Hindi pa kasali dyan ang 8 militia vessels ng China at ang warship destroyer na ipinagmamalaki nila. Pero kahit ganoon sila kalakas, ay wala silang magawa sa barko ng Pilipinas dahil mas nagiging mabigat na ang epekto ng sunod-sunod na pambubuli nila. Kaya't kahit isang barko lamang natin laban sa 11 barko nila, ay napipigilan natin silang magtayo ng panibagong isla. Kaya't napakahalaga talaga ng boses ng bawat Pilipino dahil habang nakikita ng mundo na kinukundi na natin ang gawain ng mga Chino, ay tiyak mapipigilan natin silang gawin ang estratehiya nilang ito dahil malinaw naman siguro na sa simulat sa pool ay pananakot lamang ang ginagawa ng mga Chino at nagagawa nila iyan dahil alam nilang malakas ang suporta ng kapwa Pilipino natin sa kanila. Subalit sa nakaraang pangwawater cannon nila ay malinaw sa kanilang kaalaman na sobrang nagalit na talaga ang mga Pilipino. Kaya't kahit saang balita ka tumingin patungkol sa isyong ito ay tiyak may komento ang mga Pilipino. Bukod pa riyan ay nanganganib pang mapalayas ang Chinese envoy sa bansang ito, mga bagay na tiyak ay hindi na naising mangyari ng China dahil ang impluensya pa rin nila sa loob ng bansang ito ang pinakamahalaga. Kaya't kung matututo lamang ang mga Pilipino na basahin ang bawat galaw ng mga Chino, ay tiyak mapapanatag ang lahat na suportahan ng Pangulo. Samantala sa magkahiwalay na ulat, ay sinasabing nalusutan na rin ng atin to coalition ang barikada ng China sa Scarborough Shoal. Isang balitang maituturing na tagumpay para sa kanilang misyon at maituturing ding tagumpay sa bawat Pilipino na nakikiisa sa anumang paraan upang ipamukha sa China na tayo ang may karapatan sa rehiyong ito at hindi pa sisindak ang mga Pilipino sa panghaharang at pambubuli ng mga Chino. Gayunpaman ayon sa ulat ng Global Times na pinatatakbo ng Partidong Komunista ng China ay napigilan umano nila ang grupo ng mga mangingisdang Pilipino na makarating sa Scarborough Shoal sa layong 50 nautical miles mula dito. Isang indikasyon na naalarma talaga ang mga Chino kahit sasakyang dekahoy lang ang dala ng mga Pilipino. Isipin mo na lang
Napakalayo pa ng 50 nautical miles para pigilan ang mga mangingisdang Pilipino. Gayong napakalalaki at gawa sa bakal ang kanilang mga barko na labis na babahala sa sasakyang dikahoy ng mga Pilipino. Gayunpaman ay nagawa ng mga Pilipino na malampasan ang barikada ng China sa layong 50 nautical miles na ito at umabot ang grupo hanggang 25 nautical miles malapit sa Scarborough Shoal, kung saan ay doon lamang naman talaga karaniwan nangingisda ang mga Pilipino dahil ang loob ng lagoon ng Scarborough ay matagal nang kontrolado ng China at hindi talaga sila nagpapapasok ng mga mangingisdang Pilipino sa loob nito. Kaya't ang misyon ng koalisyong ito na bigyan ng suporta ang mga mangingisdang Pilipino sa labas ng lagoon na ito ay nagpapatunay na nagtagumpay ang kanilang misyon sa pagpunta rito. Bukod pa rito ay napatunayan ng grupong ito na hindi sila kayang galawin ng mga Chino dahil malinaw na kung dadaanin ng China sa dahas ang mga bangkang kahoy na ito ay tiyak na mas magiging mabigat ang galit ng mundo laban sa mga Chino na maaaring maging daan sa mas maraming ahensya ng bawat gobyerno sa mundo ang kumalas sa mga ito at ang pinakaposibleng pinakamasamang kalalabasan nito ay mauwi sa tuluyang digmaan ng insidenteng ito na bagamat alam ng lahat na nakalalamang talaga sa atin ang mga Chino ay tiyak hindi nanaisin ng China na mapasabak sa ganitong klaseng digmaan dahil pagkatapos ng labanang ito ay tiyak ang kanilang buong partido ay mananagot sa international law. Kaya't wala pa rin silang maipapanalo kung mauuwi sa isang ganap na labanan ng tensyon na ito dahil malinaw naman sa buong mundo. Gamit lamang ang mga bangkang dikahoy na ito ay walang plano ang mga Pilipino na makidigma sa mga Chino. Kaya't malinaw na ang China ang lalabas na masama kung magkakagulo. Kaya't malinaw na nananakot lang ang komunistang partido dahil sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng lakas nito at konting impluwensya sa mga politiko ay unti-unti na itong nakapagpapalawak ng teritoryo. Kaya't bago pa maubos ang ating teritoryo ay marapat lamang na suportahan natin ngayon ang ating Pangulo dahil malabong magagamit siya ng China upang ubusin ang natitira pa nating mga isla dahil mangyayari lamang iyan kung ang muling manunungkulan ay maka-China. Mabuting balita, ang ating advance team ay nakaabot at nalampasan ang massive at illegal na blockade ng China sa Bajo de Masinloc. Umabot po ang ating team comprised ng 10 matatapang na individual mula sa PRRM at Bayan TKSK. Mga volunteers po ng ating ito. Umabot sila ng 25 to 30 nautical miles away from Bajo de Masinloc at kahit na sila ay sinado ng isang Chinese naval vessel, naging successful ang kanilang pamimigay ng fuel at food sa mga mangingisda doon. At nakapagbigay sila ng a total of 1,000 liters of fuel at 200 food packs sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Kaya ang masasabi natin, mission accomplished, mission success tayo. At syempre, West Philippine Sea, atin ito.